Welcome to Donmar TV News Channel. Nakahanda umano ang PDP Laban Pacquiao-Pimentel faction sa anumang distractions bago pa man ang kanilang National Assembly na nakatakdayan bukas na, Bombo Elmar. Ayon nga dito kay PDP Laban Executive Director Ron Monsayak, all set na sila sa mga aktibidad at karamihan sa mga ito ay isasagawa ng virtual. Pagugunitang nakipagpulong na rin sa iba pang mga grupo na posible nilang makasama ang panig nitong sina Pacquiao at Pimentel, at yan ay bilang paghahanda sa darating na 2022 elections. Partikular na si Reforma President Pantaleon Bebot Alvarez na kanilang nakausap doon mismo sa residensya ni Senator Pacquiao. Itinuturing naman ang kampo ni Pacquiao at Pimentel na distractions lamang yung mga pagtatangka na pigilan ang kanilang mga party events. Kasama na rito ang pagsasamparaw ng kaso ukol sa financial report ng PDP Laban, pati na ang pagdulog ng Cusi faction doon sa Commission on Election para questionin ang kanilang pananatili bilang isang grupo sa kabila nga ng pagbalangkas na ng panibagong set of officers ng Cusi faction, at kasama naman doon si Pangulong Rodrigo Duterte. Next election, choice a leader, not a dealer. Jem Paredes. Diyos ko po. Alam mo, Jem, magsalsal ka na lang. Magjakol ka na lang, yan ang the best mong gawin. Salsalin mo ang bayag mo na hindi na tumatayo. Di ba? Para naman na yung tamod mong nabubulong. Yun ang mga putang ina mo! Mga bobo kayo, mga tang-ilangin. Di ba? Yun ang the best. Jim, manahimik ka na lang. Kasi unang-una, may iskandalo ka rin eh. Di ba? May sex scandal ka. Di ba? Hindi ka matinong tao. Kaya wala kang karapatan para magsabing pumili ng matino. Kasi kung matino ka, bakit nagkalat yung pagsalsal mo? Bakit nagkalat yung pagjakol-jakol mo ng bayag mong di na tumatayo? Para kang yung putang ina pa na isa pang si Don Batalan. Oo. Nasan ba yung kupal na Don Batalan na yan? Na nagpupumilit din na magjakol na hindi na rin tumatayo ang bayag nun. Pati bulbul nun hindi na rin tumatayo. Kaya nga yung asawa niya, ang balita ko, nagpapakantot na lang kung kani-kanino. Oo. Di ba? Nagpapakantot na lang yung asawa mo. Oy, sa mga bago po ha, entrada mo lang tayo ha. Paulit ko muna po yung mga warning natin. Leche ka, ihot alala. Kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, tukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Paalala, kung ikaw ay... Okay? Kaya po doon po sa mga baguhan lamang na nakakapasok pa lang dito sa ating live, kung ayaw nyo pong makarinig ng mga salitang hindi po kanais-nais po sa inyong pandinig, huwag na lang po kayong manood sa aking live. Kasi po, pag ako po'y nagsalita na sa live, sadyang bastusin lamang po ako magsalita. Okay? Hindi po ako yung vlogger na magsalita pala Diyos. Okay? Hindi po ako yung tika ngayon na amen. Ayun ako po, masusunog tayo niyan. Bastusan po tayo rito pag tayo nag-live. Okay? Sige, tuloy tayo. Una-una, ilang araw na yung nangyayaring hearing sa Senado. Yung Blue Ribbon Committee. Hanggang ngayon, may nakulong na ba? May nakasuhan na ba doon? Mayroon na ba? Wala pa! Di ba? Ano bang ginagawa ng putang inang Senado na yan? Imbestiga ng imbestiga. Ang sabi ko nga ng mga nakaraan, ang Senado, walang laman ang utak. Akala ko ako naman ang sasabihan mo. Una-una po uulitin ko Ang sabi ko nga ng mga nakaraan, ang Senado ay gawa ng batas. Hindi para mag-imbestiga. Di po ba? Yun ang sinasabi natin. Di ba? Ngayon, mga kapatid, may 2 linggo na po ang nangyayaring Blue Ribbon Committee investigation kuno.
Sa loob ng mahigit 2 linggo na yata yan, may nakasuhan na ba? May nakulong na ba? Meron na ba? Wala pa, di po ba? Ngayon ang magtataka po kayo ganito, magtataka tayo. Yung mga bumabato ng kung anong pasaring sa kasalukuyan administrasyon ni Pangulong Duterte na nagsasabing magnanakaw, mandarambong, may kickback. Tama yung comment kanina nung isang babae kanina doon sa isang post natin. Ang sabi nga niya, bago kayo bumakbak kay Pangulong Duterte, tiyakin nyo muna sa sarili ninyo na wala kayong mga baktol. Ano ba yung baktol? Wala kayong baho. Dick Gordon, naipaliwanag mo na ba yung 200 million na nawawala sa pondo ng Philippine Red Cross? Bilang ikaw ay kinatawan at bilang chairman ka, until now, hindi mo pa naipapaliwanag yung 200 million kung saan napunta na ayon kay dating chairman Rosa Rosal, nawawala. At ang allegation pa ni Aling Rosa Rosal, ginamit mo di umano yung pondo na 200 million sa yung pangangampanya bilang senador. Yan ba ay naipaliwanag mo na, kagalang-galang senador Dick Gordon, na hindi na rin tumatayo ang bayag mo, bagkos laus-lus na rin ang bayag mo? Naipaliwanag mo na ba yun? Isa ka rin may baho. Senator? Naipaliwanag mo na ba? Saan mo dinala ang 200 million? Until now, wala. Yung 200 million na yon ay donation niyan dyan sa Philippine Red Cross. Di ba? Ay, okay lang. Friends. Yes, okay lang. Magkausap kami ni Ate Jenny nung isang gabi. Magkausap kami sa cellphone ni Mayora. Naipaliwanag nyo na ho ba yan? Kagalang-galang Senator Dick Gordon, na akala mo, napakalinis mo. Isa ka rin palang may baktol. Ito pang isang putang ina na isa rin mandarambong na si Risa Hontiveros. Bato ka ng bato kay Digong. Bato ka ng bato kay Duterte nung kung ano ng mga paratang. Yung 1 billion ay paliwanag mo na rin ba? Kung saan mo dinala yung pondo ng PhilHealth? Until now, hindi mo pa rin napapaliwanag. Isa ka rin may baho. Pati ang pogi mo, mabaho rin. Kadidila ng asawa mo. Naipaliwanag nyo na ba yan? Hindi pa. Di ba? Until now, nasaan ang mga kwartang kinasasangkutan ninyo? Hindi nyo ba napapaliwanag? Pero kayo, dakdak kayo ng dakdak. Paratang kayo ng paratang sa kasalukuyan administrasyon na ganito, ganyan. Okay, Drilon, naipaliwanag niya na ba yung Iloilo Convention Center? Kung bakit ganun ang nangyari na hindi na masyado mapakinabangan yung Iloilo Convention Center na yan? Na almost ang laki ng kwartang ginastos dyan. Napaliwanag niyo na ba yan? Bato kayo ng bato sa administrasyon na to na kung ano ng mga akusasyon nyo. Pero kayo may mga baho din. Di ba? Ang sabi nga ng mga matatanda, bago nyo tanggalin ang muta ng iba, tanggalin nyo na muna ang mga muta ninyo sa mga mata ninyo. Di ba? Tanggalin nyo na muna ang mga muta ninyo sa mata nyo. Tapos ngayon, hindi lang kayo nakapurma sa administrasyon ni Pangulong Duterte, samantalang nung bagong upo si Pangulong Duterte, ang kulang na lang sa iyo, Mr. Senator Dick Gordon, himurin mo mismo ang butas ng pet ng Pangulo para lang makalapit ka, para lang makasipsip ka. Pero ikaw din pala ay may baho ka rin pala. Hindi ka ba nahihiya niyan? Hindi ka ba nahihiya niyan? O sadyang makapal talagang pagmumukha mo?